Mga bisiwa at mga kapwa ko alipin ng salapi, nandito na naman po tayo sa isang napaka-critical na plot twist ng ating naghihingalong panday digang ekonomiya. Ang presyo ng langis, mga sis, ay pumalo na sa pinakamataas na level na parang high score sa arkada na hindi natin mabit sa loob ng napakaraming taon. Nasaksihan ng ating mga nadudugong mata ang record-breaking na pagtaas nung nakaraang buwan kung saan itong pabidang Brent crude ay muntik nang humalik sa 120 kada bariles at ang WTI naman ay feeling VIP na patuloy na nakatambay sa itaas ng 100. Ang buong merkado ng enerhiya ay kasalukuyang inaatake ng matinding anxiety at pressure mula sa walang katapusang bardagulan at lumalalang hidwaan diyan sa gitnang silangan. Bilang isang feeling magaling na microeconomist ng bayan, kitang-kitang third eye ko ang red flags at senyales ng isang paparating na malalang pagbabago sa pandaidigang balancer na sisira sa peace of mind natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng chismis na ito para sa ating mga hampas lupa? Halina't alamin natin bago pa tayo tuluyang mahirap. Ang pinaka-main character na dahilan ng paakyat na ito ay walang iba kundi ang tumitinding sa bunutan at tension sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ang toxic na hidwaang ito ay nagdudulot ng napakaseryosong banta sa isa sa pinaka-VIP na ruta ng kalakalan ng langis sa buong universe, ang sikat na Strait of Hormuz. Isipin niyo na lang ha, humigit kumulang 20% ng kabuang supling langis sa buong mundo ang pilit na sumisiksik at dumadaan sa napakamakipot na kipot na ito. Parang makomuter lang sa MRT tuwing rush hour. Ang anumang counting abriya o pagkagambala sa kaling ito ay may napakabilis at direktang epekto sa presyo gawat kakarampot na produktong binibili natin sa sari-sari store. Ang nakakalokang banteng pagharang o pagdelay sa rumarampang paglalaya ng mga oil tanker sa Hormuz na ito ay nagresulta sa bonggang paghihigpit ng aktwal na supply na parang nakadiet ang buong mundo. Hoy, ito ay hindi lamang gawa-gawang teorya o conspiracy theory sa TikTok. Ito ay literal na nangyayari na sa ating harapan. Ang praning na mamumuhunan at mga mangalakal ay mabilis pa sa alas 4 na naktaas ng kanilang pagtatasa sa panganib dahil takot silang malugi. Ang OA na takot na ito ay lumikha nga isang pampabigat na tinatawag nating geopolitical premium sa presyong langis na pampamahal lang talaga. Ibig sabihin lang niyan, nababayad tayo ngang mas mahal hindi dahil sa literal na kakulangan ng langis mismo, kundi dahil sa praning na takot ng ngataw na baka mawalan nito, parang naho-hoard lang ng toilet paper ng pandemic. Ngunit wait, there's more. Dahil ang sumpungang mataas na presyong langis ay hindi lang natatapos sa pag-iya mo sa gasolinahan. Ito ay may napakalawa at napakalalim na epekto sa buong ekonomiya na parang chismis na kumalat sa buong barangay. Kapag tumaas ang presyo ng langis, asahan mo ng tataas din ang gastos sa production at transportation kaya huwag ka ng maktaka kung bakit mahal ang pamasahe mo. Ito ang walang hiyang natutulak sa inflation pataas papuntang outer space na nakbabanta panglampasan ang nga pangarap at target ng napakarming bansa. Ang mas nakaka-stress at nakakabahala pa rito ay ang bantang stagflation sa feeling malalaking ekonomiya, isang bangungot na sitwasyon kung saan ang taas-taas ng inflation habang pagapang naman sa bagal ang paglago ni ekonomiya. Parang sweldo mo lang na hindi tumataas pero ang bilihin ay lumilipat. Kaya naman hindi na talaga nakakapataka na ang International Monetary Fund o IMF at iba pang gapapa na pandaigdigang organisasyon ay nagbabala na sa atin. Ang patuloy na bardagulan at hidwaan na ito ay maaring makpabagal sa sanay pagbangon ng ating bagbok saradong pandaigdigang ekonomiya. Ang makawawang bansang umaangkat lang enerhiya tulad ng ating minamahal na Pilipinas ay siyempre ang pinaka-apektado at laging kawawa sa laylayan. Ang buwisit na mataas na presyong langis ay nagdudulot ng pagtaas sa presyo natural gas at ang pinakamasakit sa lahat,
ng presyo nga ating paboritong pagkain. Ito ay isang malalang domino effect na walang awang nakakapekto sa bawat aspeto ng ating miserable at pang-araw-araw na buhay. Ngunit teka lang, dahil sa gitnang nakakaya na krisis na ito, may mga pabidang nakikinabang at nakpapakasaya. Ang limpa-limpaan na ito mula sa mataas na presyo ng langis ay hindi lamang napupunta sa mga gahaman at higanteng kumpanya ng enerhiya. Ang ilang feeling blessed na bansang na export ng langis ay literal na kumikita ng bilyon-bilyon habang tayo ay naghihikahos. Dito nang eksenadang pumapaso ang isang napakamahalagang manlalaro na akalain mong main character, ang Iran. Sa kabilang sandamama na parusa at cancel culture sa kanila, nagagawa pa rin ng Iran na mapanatili ang kanilang pek-export ng langis na malapit sa antas bago pa magsimula ang digmaan. Very demure, very mindful lang sila. Oh, masis, tama ang narinig na machismosa ninyong tainga. Ang Iran ay chill lang na kumikita na dandang milyong dolyar kada araw mula sa pagbebenta ng langis. Ito ay isang napakalaking halaga ng datong na nakbibigay sa kanila ng mahalagang pinakukunan ng pondo para mabuhay sa gitna ng matinding pressure at hate mula sa labas ng bansa nila. Ang tanong nga ba yan, paano ba nila ito nagagawa ng hindi nahuhuli? Ito pala ay bahagi ng isang napakamasalimot at nakakalokang laro ng enerhiya at geopolitika na mas madrama pa sa teleserye sa gabi. Ginagamit ng Iran ang enerhiya bilang isang napakamakapangyarihang sandata sa ekonomiya at politika, parang alas nila sa isang sugal. Ang kanilang pavip na kakayahang kontrolin o impluensyahan ang pag-export sa pamamagitan ng Strait of Hormuz ay nakbibigay sa kanila ng napakalaking leverage at yabang. Bukod pa sa kartehang iyan, ang kanilang flexibility sa paghanap ng nga alternatibong mamimili na parang naghanap lang reserbang jowa ay tumutulong sa kanila na mapakinabangan ang sobrang magulong merkado ng langis. Sila ay bigla na lang nagiging isang swing producer sa isang napaka hindi inaasahang paraan na ikinagulat nating lahat. Habanggang gibang mga bansa ay biziat, nakatuon sa mga maingay na aksyong militar, ang estratehiya na Tehran ay tila nakatuon sa pagprotekta sa kanilang precious na infrastruktura na pag-export na galangis. Sinasamantala ng mga lolonyo ang mataas na presyo upang patatagin ang kanilang kita na napakahalaga upang labanan ang epekto ng mga parusa at siyempre para pondohan ang kanilang sariling milita. Ito ay isang matalino, ngunit sobrang mapanganib na laro na parang naglalaro, apoy abang naliligo sa gasolina. Kung ihahambing natin ang reaksyon ng mga feeling panday-digang kapangyarihan at kang mismong merkado, makikita natin ang matinding kawalan ng katiyakan na parang status ng relationship niyo. Ang hinaharap ng presyong langis ay napakahirap hulaan, mas mahirap pa hulaan kaysa sa mood swings ng Exmo. Ang merkado ay patuloy na makakaranas ng matinding pagbabago. Depende sa kung paano ulat ang bardagulan, ang tagumpay o epic fail ng pakuta na diplomatikong paksisikap at ang pakakaroon ng alternatibong pakukunan ng supli kung sakaling may mahanap men. Bilang isang dakilang macroeconomist ng internet, kailangan nating ay zoom out at tingnan ang mas malaking larawan para hindi tayo makmukhang tanga. Ang nakakabwisit na pagtaas ng presyo ng langis na ito ay hindi lamang isang panandalyang issue na parang summer fling. Ito ay isang malinaw na senyales ng isang mas malalim na pagbabago sa pandaydigang kaayusan na pilit nilang itinatago sa atin. Ang patuloy na pag-asa at pagiging dependent ng mundo sa langis mula sa gitnang silangan ay patuloy na nagiging isang malaking kahinaan para sa napakaraming bansa, parang toxic trait na hindi mabitawan. Ang kawawang bansang tulad ng Pilipinas, na lubos na umaasa at nakmamakaawa sa inangkat na langis, ay kailangan na maghanap ng paraan upang maprotektahan ang kanilang sariling ekonomiya bago pa tayo tuluyang maghirap.
Ito ay maring manggahulugan ng papapabilis ng paglipad sa renewable energy na matagal, na nading drawing, papapabuti ng energy efficiency at pag-iba-iba nga mga pinakukunan ng enerhiya para hindi tayo mukhang kawawa. Ang madesisyong gagawin natin ngayon, kung meron man, ay ang maktatakda ng ating katatagan sa hinaharap. Kaya sana naman ayusin natin. Balikan nga natin ang chika at sitwasyon diyan sa Strait of Hormuz na yan. Ang hipot na ito ay hindi lamang isang simpleng daluyan ng langis. Ito ay isang literal na choke point na kayang sakalin ang buong mundo. Kung makakaroon ng kahit na anong mali na sagupan o sabunutan dito, ang epekto ay mararamdaman kaagad sa buong mundo na parang sampal sa mukha. Ang pagtaas ng presyo ng ngis ay siguradong magiging mas matindi at mas mabilis pa kaysa sa inaasahan natin, mas mabilis pa sa pagkalat ng fake news. At hindi lang palalangis ang dumadaan sa kalyang ito. Ang liquefied natural gas o LNG mula sa Qatar at iba pang mga bansa ay nakikisiksik at dumadaan din sa Hormuz na ito. Ang anumang pagkantala sa supply ng LNG na ito ay mapapalala ng bonggang-bongga sa krisis sa enerhiya, lalo na sa mapasosyal sa Europa at Asia na lubos na umaasa sa LNG para sa paggawa ng kuryente at pag-init ng kanilang nga tahanan tuwing malamig. Siyempre, ang epekto sa inflation ay hindi natin maring ay dedma na lang. Kitang-kita ng dalawang mata natin ang nakakalokang paktas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke at grocery. Kung ang presyong langis ay patuloy na mananatiling mataas na para naka-drugs, ang sentral na bangko ay mapipilitang magtaas ng interest rate upang labanan ang sumisipang inflation. Ang habang na ito ay mapapabagal sa paglago ng ekonomiya na mapapalala lang lalo sa banta ang recession na kinatatakutan nating lahat. Ito ang literal na kinatatakutan ng maraming marunong na ekonomista. Isang masakit na hard landing para sa ating pandaydigang ekonomiya, parang bumaksak na walang salo. Ang negosyo ay mababawas ng kanilang pamumuhunan kasi takot malugi. Ang mamimili ay mababawas ng paggastos kasi wala ng pera at ang kawalan ng trabaho ay siguradong tataas na naman. Ang krisis sa enerhiya na ito ay isang napakalaking banta sa sinasabi nilang katatagan na ating ekonomiya na matagal na namang unstable. Samantala, ano naman ang chika sa bansang na export ng langis? Ayon sila ay kasalukuyang nakakaranas ng isang bonggang windfall o hindi inaasahang napakalaking kita na parang tumama sa loto. Ang kanilang mga pondo at yaman ay patuloy na lumalaki at nag-umapaw at sila ay may mas maraming pra upang mamuhunan sa kanilang sariling bansa o flex sa ibang bansa. Ang nang ito ay lumilikha ng isang bagong dinamika sa pandaigdigang pananalapi na sila-sila lang ang nakikinabang. Ngunit ang yamang ito ay maaring maging isang sumpa o resource curse kung hindi nila ito pamamahalaan ng mayos at ubusin lang sa kalayawan. Ang kanilang labis na pag-asa sa langis ay maaring magpabagal sa pagbuo ng iba pang sektor ng ekonomiya dahil masyado na silang naging kampante. Ang bansang ito ay kailangang gamitin ang pagkakataong ito upang pag-iba-ibahin ang kanilang ekonomiya at maghanda para sa isang hinaharap na hindi na gaanong umaasa sa mga fossil fuels bago pa sila iwanan ng panahon. At dito na naman natin makikita ang napakakaibang position at diskara ng Iran sa kabila ng cancel culture at parusa. Nagagawa pa rin nilang ibenta palihim ang kanilang langis. Ang kanilang number one na suki at mamimili ay ang China na bumibiling langis ng Iran na may kasama pang malaking diskwento. Very Shopee sale lang. Ito ay isang napakagandang win-win situation para sa parehong bansa. Ang Iran ay nakakakuha ng para pang survive at ang China ay nakakakuha ng murang enerhiya para sa kanilang mga pabrika.
Ang low-key na relasyong ito sa pagitan ng Iran at China ay nakpapahina sa epekto ng inarteng parusa ng US at nakbibigay sa Iran ng sobrang lakas ng loob upang ipapatuloy ang kanilang mga pasuwi na patakaran. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang enerhiya ay ginagamit upang hubugin ang alyansa at impluensyahan ang panday-digang politika na puno ng kaplastikan. Ang estratehiya ng Iran ay hindi lamang umikot sa pag-export ng langis. Ito ay tungkol din sa pagpapalakas ng kanilang yabang at impluensya sa kanilang rehiyon. Ang perang kinikita nila mula sa langis ay ginagamit upang pondohan ang kanilang militar at ang kanilang makatropa. Siyempre, ito ay nagpapalala sa tensyon sa gitnang silangan at napapataas ng panganib ng isang mas malawak at mas magulong digmaan na ayaw naman natin. Kaya ano naman ang magagawa ng mamarunong na bansang tulad ng US at mga kaalyado nitong sunod-sunuran? Sila ay nahaharap ngayon sa isang napakahirap na desisyon na parang namimili kung sino ang i-evict sa PBB. Kung papatawan nila na mas mahigpit na parusa ang Iran, ang presyong langis ay lalong tataas na siya namang makakasama sa kanilang sariling mga ekonomiya na naghihingalo rin. Ngunit kung hindi naman nila ito gagawin, ang Iran ay patuloy lang na mapapalakas ng kanilang kapangyarihan at tatawanan lang sila. Ito ay isang napakalasikong catch-22 na sitwasyon, damned if you do, damned if you don't. Walang madaling sagot dito, kahit ay Google mo pa. Ang feeling magagaling na panday-digang leader ay kailangang mag-navigate sa isang napakamasalimot na webgang pansariling interes sa ekonomiya at politika. Ang bawat maling desisyon nila ay may napakalaking epekto sa ating panday-digang merkado na tayo ang sasalo. Ang isa pang pabidang sali na dapat isalang-alang ay ang PEPL ng OPEC Plus, ang exclusive na grupo ng pangunahing bansang na export ng langis. Ang OPEC Plus na ito ay may kapangyarihang impluensyahan ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pakontrol sa kanilang produksyon, parang sila ang may hawak ng gripo. Sa kasalukuyan, sila ay nakinarta at nakpapakita ng pag-aatubili na dagdagan ang production upang pababain sana ang presyo. Bakit kamo? Dahil ang mataas na presyo ay sobrang nakikinabang sa kanila at sa kanilang mga bulsa. Gusto nilang mapanatili ang kanilang malaking kita at protektahan ang kanilang masariling ekonomiya. The design is very selfish. Ito ay malinaw na napapakita na ang merkado ng langis ay hindi isang libreng merkado. Ito ay labis na minamanipula at naimpluensyahan ng mga desisyon sa politika ng ilang piling bansa na feeling may-ari ng mundo. Ang pasa ay pagiging depende ng mundo sa langis mula sa ilang bansa ay isang napakalaking katangahan at pangunahing kahinaan. Ito ay nabibigay sa mga bansang itong hindi proporsyonal na kapangyarihan para utuin tayong lahat. Kailangan na talaga nating baguhin ang nakakalokang paradigma na ito. Ang paglipat sa malinis na enerhiya ay hindi lamang isang aesthetic na isyu sa kapaligiran para sa tree huggers. Ito ay isang seryosong isyu sa pambansang seguridad at katatagan ng ating ekonomiya. Dito naman sa ating mahal na Pilipinas, ang epekto ng mataas na presyo ng langis ay ramdam na ramdam hanggang sa buto ng bawat mamamayan. Ang pamasahe sa jeep ay tumataas, ang presyo ng sardinas at bigas ay tumataas, at ang halaga ng kuryente ay lalong tumataas na parang walang bukas. Ito ay isang napakabigat na pasanin para sa ating lahat, lalo na sa mga pamilyang may mababang kita na pilit pinakakasya ang barya. Ang ating gobyerno, in fairness, ay napapatupad daw ng hakbang upang maibsan ang epekto tulad ng pasubsidiya at ayuda na minsan lang dumating. Ngunit alam naman iting lahat na ang hakbang na ito ay panandalian lamang at pairing band-aid solution lang sa malaking sugat. Kailangan nating ngang matotong pang matagalang solusyon upang maprotektahan ang ating ekonomiya mula sa mapanlabas na shock na tulad nito na lagi na lang tayong binubulaga. Ito ay nangangailangan ng napakalaking pamumuhunan sa infrastruktura ng enerhiya, pagsuporta sa mga lokal na pinakukunan ng enerhiya imbes na puro import at pagikayat sa mga negosyo at mamimili
na maging mas epektibo at hindi makaksaya sa paggamit ng enerhiya. Ito ay siguradong isang napakahaba at napakahirap na proseso, ngunit ito ay sobrang mahalaga para sa ating kinabukasan kung gusto pa nating mabuhay. Balikan nga ulit natin itong pabidang Iran. Ang kanilang malaipis na kakayahang umangkop at makahanap ng magpalihim na paraan upang ibenta ang kanilang langis ay napapakita lang na ang sistema ng parusa ng mga Western countries ay hindi perpekto at madaling lusutan. Laging may mga butas at mga ninja moves upang maiwasan ang mga ito, lalo na kung ang mga interes sa ekonomiya ay mas malakas pa sa prinsipyo. Ito ay nagtataas ng mga malalaking katanungan tungkol sa kung may kwenta ba talaga ang mga parusa bilang isang kasangkapan sa patakarang panlabas. Kung ang nga pa-sanctions na ito ay hindi naman nakakamit ang kanilang nga layunin at sa halip ay nadudulot lang ng pinsala at perwisyo sa pandaigdigang ekonomiya, hindi ba dapat kailangan na nating paisipan muli ang ating diskarte dahil mukha na tayong tanga? Ang merkado ng langis ay isang napaka-komplikadong sistema na mas magulo pa sa Love Triangle kung saan ang bawat aksyon ay may katumbas na toxic na reaction. Ang pag-unawa sa mga magulong dinamikong ito ay napakahalaga para sa mga mamumuhunan ng negosyo at mga pamahalaan na mahilig feeling expert. Ang kakayahang manghula at mag-anticipate sa mga pagbabago sa presyo ng langis ay maring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagyaman at tuluyang pagkabangkarote. Ang nakakastres na krisis na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pag-ipon at pagkakaroon ng reserba ng langis. Hanggang mayayamang bansang may malaking reserba ay maaring flex at gamitin ito upang maibsan ang kakulangan sa supply at mapababa ang presyo ng kaunti. Ngunit aminin natin, ang reserbang ito ay hindi infinite at walang hanggan at ang paggamit sa mga ito ay isang pansamantalang solusyon lang na mauubos din. Ang tunay na solusyon, magabesi ay nakasalalay sa pagbabawas ng ating pangkalatang pag-asa at pangangailangan para sa langis na ito. Ito ay nangangailangan ng malawakang pagbabago sa paraan ng ating pamumuhay at paggawa ng negosyo na ayaw nating gawin kasi nakakatamad. Ito ay isang napakalaking hamon. Ngunit ito ay isang hamon na kailangan nating harapin ng buong tapang. Tingnan naman natin ang chika at epekto sa merkado ng pananalapi na puro red flags ngayon. Ang mataas na presyo ng langis ay nagdulot ng matinding kawalang tatag at panic sa mga stock market at currency market na parang roller coaster. Ang praning na mamumuhunan ay nagunahang maganap ng safe haven assets tulad ng ginto at US dollar para magtago, habang ang ng magkawawang bansang nag-angkat ng langis tulad ng piso natin ay lalong humihina at namumuhang barya. Ito ay lumilikha ang isang napakamapagamong kapaligiran para sa mga kumpanya na kailangang gymnastics para pamahalaan ng mapanganib sa halaga ng palitan at pagbabago-bago ng presyo ng bilihin. Ang kumpanyang may matibay na estratehiya at hindi puro drawing sa pamamahala ng panganib ay ang mas malamang na makaligtas ng buhay sa krisis na ito. Siyempre, ang papel ng teknolohiya ay hindi rin natin dapat kalimutan sa usapang ito. Ang mga feeling advanced na pagsulong sa teknolohiya ng pagkuha ng langis tulad ng fracking ay nagbago sa pandaigdigang landscape ng enerhiya. Ang US halimbawa na laging gusto maging bida ay naging isa sa mga nangungunang tagagawa ng langis sa mundo na nagbabawas sa kanilang pag-asa at pagiging utusan ng langis mula sa gitnang silangan. Ngunit itong fracking na ito ay may sariling mga toxic na issue sa kapaligiran at hindi ito isang magic na panlunas sa lahat ng problema natin. Ang pandaigdigang katakawan at pangangailangan para sa langis ay patuloy lang na lumalaki lalo na sa mga umuunlad na bansa sa Asya na hindi makamayaw. Kaya naman, ang merkado ng langis ay asahan ninyong mananatiling mahigpit at madamot sa hinaharap.
ang anumang kaunting pagkagambala sa suple. Gaano man kaliit na parang kagat ng langgam, ay makakaroon ng napakalaking epekto sa presyo na ikakaya natin. Ang walang katapusang drama at sitwasyon sa gitnang silangan ay patuloy na magiging isang pangunahing mapakukunan ng panganib at stress sa buhay natin. Ang palihim na laro ng enerhiya ng Iran ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga bansa ay nakikibagay at nagiging wise sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Sila ay walang sawang naghahanap ng bagong paraan at diskarte upang isulong ang kanilang pansariling interest at maprotektahan ang kanilang ekonomiya. Ito ay isang sampal at paalala sa atin na ang pandaigdigang politika ay patuloy na nagbabago at kailangan nating maging handa para sa hindi inaasahang plot twists. Ang krisis na ito ay naktuturo din sa atin ng isang napakamalagang aral tungkol sa pag-asa sa sarili na hindi laging pwedeng umasa sa iba. Ang mga bansang may kakayahang gumawa, masarili nilang enerhiya ay siyempre mas matatag at hindi basta-basta matitinaglaban sa mga panlabas na shock. Ito ang mismong dahilan kung bakit ang pamumuhunan sa renewable energy ay hindi lang basta pauso, kundi napakahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pawaki na pagbabawas ng ating carbon footprint. Ito ay tungkol din sa pagtiyak sa ating seguridad sa ekonomiya para hindi tayo mukhang kawawa. Ang paglipat sa malinis na enerhiya, kung gagawin ng tama, ay lilikhang ang bagong industriya, mabagong trabaho at isang mas matata na ekonomiya na hindi dependent sa mood ng iba. Ngunit ang tanong, paano naman natin mapapabilis ang drawing na paglipat na ito? Ito ay nangangailangan ng himala at pakikipagtulungan sa pagitan ng pamahalaan, negosyo at mamamayan na mahirap pasunurin. Ang magkapamahalaan ay kailangang magbigay ng totong insentibo at suporte sa patakaran. Ang makanegosyo ay kailangang mamuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad imbes na puro profit lang. At ang mga mamamayan ay kailangang suportahan ang mga malinis na teknolohiya kahit medyo mahal sa umpisa. Ang krisis sa enerhiya na ito ay isang malaking wake-up call at sampal sa mukha para sa buong mundo na tulo pa rin sa pansitan. Hindi na natin maaaring ipagpatuloy ang ating toxic na pag-asa sa mga fossil fuel. Na madaling kapitan ng mga geopolitical na panganib at drama, kailangan na nating kumilos ngayon as in now na upang bumuo ang isang mas matatag at napapanatiling hinaharap bago pa tayo maubusan ng oras. Balikan natin ang mga nakakasakit ng ulong implikasyon sa macroeconomics na paborito nating ignore. Ang mataas na presyong langis ay literal na kumikilos bilang isang invisible na buwis sa mga mamimili na walang awang binabawasan ang kanilang kakarampot na disposable income. Ito ay maaring humantong sa pagbaba enehe pagastos enehe mamimili sa Shopee at Lazada na siya panamang panggunahing driver enehe paglago enehe ating ekonomiya. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang stagflation na iyan ay isang tunay na banta at hindi lang gawa-gawa kung ang inflation ay patuloy na mananatiling mataas habang ang paglago ng ekonomiya ay pagapang na bumabagal. Ang mga pamahalaan at mga sentral na bangko ay maharap sa isang napakahirap na gawain na baka hindi nila kayang solusyonan. Ang pagpapasigla sa ekonomiya ay maring mapalala sa inflation, habang ang paglaban naman sa inflation ay maring mapalala sa pagbagal ng ekonomiya. Di ba wala kang takas? Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng napakamaingat at balansing patakaran na sana naman ay meron ang mga namumuno sa atin. Ang pamahalaan ay kailangang mahanap ng magic na paraan upang suportahan ang pinakaapektado sa laylayan nang hindi lalong napapalala sa mga problema sa macroeconomics. Ito ay isang matinding pagsubok sa pamumuno at pamamahala sa ekonomiya na madalas ay baksak tayo. Sa huli, ang paglutas sa krisis sa enerhiya na ito ay nangangailangan ng isang nakakaisang pandaigdigang diskarte na parang Miss Universe ang peg.
Walang isang bansa kahit gaano pa sila, kayaman o kayabang ang makakalutas nito ng mag-isa. Kailangan natin ngang higit na pakikipagtulungan at koordinasyon ng walang plastikan sa pagitan ng nga bansa upang matiya ang isang matatak at abot kayang suple ng enerhiya para sa lahat ng mga nilalang. Ang laro, ang enerhiya, ang Iran ay napapakita lang na ang panday digang sistema ay mas komplikado at makakaunay kaysa sa inaakala ng ating mamaliliit na utak. Ang simpleng aksyon o painartang isang bansa ay maring magkaroon ng napakalalayong epekto na abot hanggang sa kabilang dulo ng buong mundo. Kailangan nating maging mapakmatya na parang machismosa sa kanto at maunawaan ang nakatagong dinamika na nakutulak sa kaganapang ito. Ang presyong langis ay literal na isang barometer ng ating panday-digang katatagan. Kapag ang presyo ay mataas at pabago-bago na parang isip ngang bata, ito ay isang malinaw na senyales na may malaking mali sa sistema. Kailangan na nating tugunan ang pangunahing sanhingang kawalang tatak na ito at hindi lamang puro pek-inom ng biogesic para sa mga sintomas. Sa paglipas ng panahon, ang kahalagahan ng langis ay maring bumaba habang tayo ay pa-slow motion na lumilipat sa mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Ngunit sa ngayon, aminin man natin o hindi, ito ay nananatiling dugo na nakpapatakbo sa ating panday-digang ekonomiya. Ang anumang pagkagambala sa supply nito ay isang napakaseryosong banta na pwedeng pumatay sa atin sa hirap. Kailangan nating maging handa para sa mga pagbabago at matinding kawalan ng katiyakan sa hinaharap na puno ng anxiety. Ang negosyo ay kailangang maging mas nababaluktot at flexible. Ang pamahalaan ay kailangang maging mas magap at hindi puro delay. At ang mga mamamayan ay kailangang maging mas may kaalaman at hindi puro TikTok ang inatupag. Ang kaalaman ay tunay na kapangyarihan sa isang napakabilis na nagbabagong mundo na iwan ka kung tanga ka. Bilang mga feeling mayayamang mamumuhunan, mahalagang pag-iba-ibahin ang inyong mga portfolio at isaalang-alang ang mga panganib na naunay sa enerhiya para hindi kayo umiyak sa huli. Ang pabidang kumpanyang nangunguna sa palipat sa malinis na enerhiya ay maring maalok nga magagandang pagkakataon sa pamumuhunan sa katagalan kung gusto niyo talagang yumaman. Ang krisis na ito kahit nakaka-visit ay isang pagkakataon din para sa pagbabaho. Ito ay maring maging katalista para sa mas mabilis na pag-unlad at pag-ampon ng mga bagong teknolohiya ng enerhiya na matagal na nating dinededma. Ang mahamon ay sobrang malaki, ngunit ang mga potensyal na gantimpala ay mas malaki kung hindi tayo mapapatalo. Dito sa Dunong Mundo, patuloy naming susubaybayan na parang stalker ang mga paunlat na ito at magbibigay ng malalim na pagsusuri upang matulungan kayong maunawaan ang mas malaking larawan at hindi kayo magmukhang inosente. Ang aming tanging layunin ay bigyan kayo ng kalaman na kailangan ninyo upang makagawa naman kayo ng matalinong desisyon sa buhay niyo. Ang pag-unawa sa macroeconomics ay hindi lamang exclusive para sa mga padip na akademiko at mamayamang banker. Ito ay napakahalaga para sa ating lahat kahit tambay ka pa. Ang patakarang pang-ekonomiya at mga panday-digang kaganapan kahit mukhang malayo ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay at salaman ng wallet natin. Kaya naman, hinihikayat namin kayong manatiling may kaalaman at makisali sa mga talakayan tungkol sa mga isyong ito imbes na puro chismis sa showbiz ang inaatupag. Ang inyong boses ay mahalaga sa paghubog ng ating pang-ekonomiyang hinaharap kahit minsan feeling niyo walang nakikinig. Ang nakakalokang sitwasyon ng presyo ng langis at ang estratehiya ng Iran ay patunay lang na ang ekonomiya at politika ay hindi talaga mapaghiwalay, parang asot pusa na laging makasama. Ang pag-unawa sa isa ay nanggangailangan din ng pag-unawa sa isa pa, package deal yan. Ito mismo ang esensya at drama ng pagsusuri sa macroeconomics na pinag-aralan natin ngayon. Sa pagtatapos ngang chika nating ito,
ang pagtaas ng presyo ng langis na lampas pa sa ngerurok nito at ang paggamit ng Iran sa laro ng enerhiya ay hindi lamang nga boring na balita sa pahayagan na ginagawa niyong pambalot ng tinapa. Ang mga ito ay mga malalakas na puwersang nahuhubog muli sa pandaigdigang larangan ng ekonomiya at geopolitika na akala mo ay pelikula. Mula sa mga nakpapanik na pamilihan sa pananalapi hanggang sa inyong nga butas na bulsa bilang mamimili, ang epekto nito ay napakalalim at napakalawak at ang kahihinatnan ng kalokohang ito ay maaring magtagal ng higit pa sa inaasahan nating lahat kahit na matapos pa ang makasalukuyang sabunutan at hidwaan. Mga besiwap, ang pandaigdigang ekonomiya ay isang patuloy na nakbabagong palaisipan na mas mahirap pa isolve kaysa sa Rubik's Cube. Upang manatiling nangunguna sa chismis at maunawaan ang makumplikadong isyong tulad nito ng hindi namumuhang syunga, huwa kalimutang ma-subscribe sa Dunong Mundo, ay click niyo na rin ang notification bell. Para lagi kayong updated sa aming mga malalalim na pagsusuri sa macroeconomics at hindi kayo nahuhuli sa balita. Kayo ba, ano ang inyong pawukin na pananaw sa krisis sa enerhiya na ito? Ay drop na at ibahagi ang inyong mamainit na komento sa ibaba para makaalaman na. Maraming salamat sa inyong patiyatiyagang manunod at hanggang sa muli nating pababalita ng problema ng mundo.